Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Isang bago yugto ng kontrobersya ang nagbukas matapos kumpirmahin na si Atty. Vic Rodriguez, dating Executive Secretary ni Pangulong Kuting ng Norte Jr. ay handa nang ibigay umano'y hawak ng ebidensya laban kina Presidente Kuting ng Norte at ang unang ginang na si Lizatanas Mags. Ayon sa ulat, ang nasabing ebidensya ay naglalaman ng mga dokumento at impormasyon na maaring maglantad ng mga umano'y katiwalian at ang mga anomalya sa ilang transaksyon na may kaugnayan sa unang pamilya. Matagal nang naging usap-usapan ng tungkol sa mga umano'y hawak ni Atty. Vic, ngunit ngayon lamang siya nagpahayag ng kahandaang ito isa publiko sa tulong ni VP Sara Duterte. Ang akbang na ito ay nagpapahiwatig na lumalalim na hidwaan sa pagitan ng mga makapakapangyarihang personalidad sa gobyerno. Marami ang nagtatanong kung ang hakbang na ito ni Atty. Vic ay bahagi ng pagsusumika para sa transparency o resulta ng mga personal na sigalot sa loob ng administrasyon. Samantala, nananatili namang tikom ang kampo ni na Presidente Kuting ng Norte at ang unang ginang sa isyong ito. Patuloy din ang panawagan ng publiko sa nalinawin ni VP Sara ang kaniyang magiging hakbang ukol sa pagtanggap ng mga ebidensya, lalo't may posibilidad na ito ay magdulot ng mas malalim na alitan ng gobyerno. Habang hinihintay ang susunod na kaganapan, nananatili ang tanong ng taong bayan, magdudulot ba ng tunay na pagbabago ang pagbunyag na ito o mananatiling bahagi ito ng masalimuot na laro ng politika sa bansa? Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po and God bless. At kung balak mo naman pong sumali sa ating community, ang ating joint vote or pakipindot na lang po ang ating joint button para ikaw ang unang makakita sa ating mga videos na ina-upload. Mga na-miss ko. At dito nga nagsalita si Kuting ng Norte, nag-greetings, okay, nag-greet siya. Nag-send siya ng greetings sa at the eve of Martin Romualdez' birthday. At ipinlay pa pala ito sa Congress. Okay. At talagang based sa kaya Harry Roque bilang isang dating kongresista, ang ini-airy lang dapat o ang ini-airy sa plenaryo, about sa presidente o yung pag nagkaroon ng state of nothing achieved. But ito ay birthday greetings. So ito ay isa na namang strategy, okay, ng pag-aabuso ni Martin Romualdez sa kanyang kapangyarihan para sindakin ang mga nasa Kongreso para umalyado na sa kanila para tuluyan ng wasakin itong si Inday Sara. Ako, sabi ko naman sa inyo, hindi ako, kung nalulungkot ang karamihan, ako actually, hindi ako nalulungkot. Kasi alam mo bakit? Itong mga pangyayari ito ay magbabackfire lahat to sa kanila. Sa ginagawa kay Inday Sara at kay Pangulong Duterte. Kasi ang bawat hakbang na ginagawa talaga ni Romualdez, ni Tambaloslos, ay madalas dyan, ang kasabwat talaga niya ay si Liza Ahas. Remember yung sinasabi ko sa inyo na Okada, ang Okada Manila kung saan si Tambaloslos at si Kuting at si Liza ay talagang magkasabwat sila para kumubra dyan sa Okada Manila na yan. So, bawat kilos ni Martin Romualdez ay tandem talaga sila ni Liza Ahas. So, ngayon, balik tayo doon sa statement ni Kuting sa greetings niya. Okay, kay Tambaloslos. Sinabi ni Marcos Jr. sa birthday ni Tambaloslos noong November 13 ng gabi dyan sa Pilipinas. Sabi niya, ni Kuting, let's hope to keep that working relationship strong and vibrant. Okay?
Sabi niya kay Tambaloslos, itong magpinsang ito. Yeah, talaga namang lalong lumalakas at tumitindi. Okay? Naging vibrant. Kumukuti-kutitap ang negosyo nila sa smuggling and bribery at pangangamkam ng pera sa bawat ahensya. And it's really true. Sabi pa niya, let's look forward to the years to come where we can do even more good work together. Good work together para i-transfer ang mga pera ng bayan. Alright? Yan ang ibig sabihin niyan, hindi yung good work together for you, Filipino people. Ngayon, ano ba title natin dito? Ano, magtatandem? Attorney Vic and Inday Sara, magtatandem. Tambaloslos at ahas. Sino gusto nyo? Vic Rodriguez o Duterte Rodriguez? O gusto nyo Romualdez Araneta? O Tambaloslos at ahas? Mamili kayo. So ngayon, dahil na bakit natin ito sinasabi? Dahil nga 'di ba yung mga ulupong na dating mga taga PDP laban ay nagsilipatan na dito sa kay Romualdez. Dahil nga sinabi ko nga sa inyo, even yung mga kakilala natin wala silang magawa dahil si Romualdez ang nagdedesisyon ng kanilang budget. Sabi ko sa inyo, I think sa maraming vlog natin, na even si Duterte ay hindi natin kilala noong 2016. Wala man siyang ganitong kalaking suporta. Diba? Wala siyang ganong kalaking suporta sa Congress. At nung nanalo si Duterte, ay hindi siya suportado ng gobyerno. Kalaban pa nga, diba? Panahon ni Noynoy. Do you think dapat kayo ay matakot? Okay, na mga supporters ni Duterte o supporters ni Sara? Hindi. Dapat ang matakot etong si Tambaloslos at si Lisa dahil hindi na sila magtatagal sa kinauupuan nilang pangangamkam ng pera ng gobyerno. Sila ang takot na takot, kaya nila to ginagawa, mga kababayan. Kaya ngayon pa lang, malayo pa nga yung 2028, although yung 2025 approaching, midterm election, ginagawa talaga nito parang kasi alam nila na hindi rin sila uubra dito sa mga Duterte. So ngayon pa lang, napakaaga ay sinisira na nila itong si Inday Sara. Sabi ko nga, wala akong problema kung lahat ng tumanggap na confidential funds ay imbestigahin nila o tanggalan na nila lahat ang mga sarili nila. Pero sabi ko ay sinisingle out lang nila si Inday Sara kasi the intention is very clear. Para matanggal, mawala ng una limelight si Sara, sirain sa kanyang mga supporters. You know, di ba 32 million ang bumoto kay Sara. Kung mas mataas ang boto ni Sara kaysa kay Kuting with the help of Smart Magic, tandaan nyo yan. Dahil si Sara hindi naman nakipag-usap o kahit sino mga Duterte nakipag-usap sa Smart Magic. Ang nakipag-usap sa Smart Magic para makipagsabuatan kundi si Lisa. Kaya ganito sila nakaka-alarma. Kaya kahit maglipatan niyang mga PDP laban na yan, na members, okay? Lumipat sila dyan kay Martin kasi nga ganun sa Kongreso eh. Okay? Ganun sa Kongreso kung sino, okay? Hindi man lahat siguro may naiiwan-iwan. Kung sino ang makakapagbigay sa kanilang budget, doon sila. Kaya nagkikiss ass sila. Bakit ba sila naglilipatan? Ang reason ng iba dahil nga tinuligsa ni Duterte, ni Pangulong Duterte, ang institusyon ng Kongreso, ang Kongreso na ito ay mga korap. Bakit hindi ba totoo? So dahil tinuligsa, ayon sa ibang mga miyembro na nagsalita, katulad ni Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, yung pinalit kay Gloria Macapagal Arroyo, di ba? Yan, isa pa yung tinitira din nila, di ba? Hindi na raw aligned yung sinasabi ni Pangulong Duterte, PDP laban, kasama na sa partido, hindi na raw aligned yung pronouncement, yung bibig ni Pangulong Duterte sa institusyon ng Kongreso.
Ngayon, mga kababayan, paanong hindi aligned? Ang sinabi ng matandang Duterte, okay, nilolo Digong ninyo na i-audit, magpaliwanag kayo, ipaliwanag nyo sa taong bayan kung saan napupunta yung MOOE ninyo, yung mga confidential fund ninyo, o kung lahat ng mga budget na ginagastos nyo sa pera ng bayan. Hindi ba alignment yan para sa sambayan ng Pilipino na makita nila ng Pilipino kung saan napupunta ang pera ng bayan? Pero ngayon, dahil nga ayon dito kaya Dong Gonzales at iba pang mga nagsalipatan sa partido ni Martin Romualdez, which nandiyan pa rin si GMA, ay hindi maganda yung pag-atake ni Pangulong Duterte sa institusyon. Pag sinabi mong hindi maganda ang pag-atake sa institusyon, yun yung nag-ano si Duterte, kung ano-ano mga sinasabi na nonsense. Pero ang sinabi niya na ibigay ninyo sa taong bayan yung audit report. Ano ang masama doon? Di ba? So ngayon, ano gagawin natin? Dapat ba kayo mataranta? Hindi. Kasi ang power nasa inyo. Kung naipanalo ni si Duterte noong 2016 na hindi naman kilala sa Maynila, na wala namang supporters, walang backer ng mga malalaking negosyo, na katulad ni Coting, okay, na binabawi na ng kanyang mga supporters, yung mga, what I mean is yung mga campaign donors, ang pera na ibinigay sa kanila, katulad ng mga iskaler na nagbigay ng pera kay Lisa, at yan, pinapayagang mag-smuggle ni Lisa at ni Bongbong. Oh. Katulad nitong inappoint nila na undergraduate, okay, na si Chu Laurel. Oh, di ba? Na ibabawi na. Nung panahon ni Duterte, wala naman siyang ganung mga big campaign donors kasi hindi ka siya kilala. Bakit kayo matatakot? So ngayon, ang pattern is ganito. Bakit Sara Duterte at Attorney Vic Rodriguez ang pinopropose ko? You know? Pinopropose ko sa inyo. Kasi pareho silang dalawang nabudol. Yeah. DA Secretary Kat Serrano. Yeah, Palangga. I think I know you. Di ba? Lagi ka nagko-kami ng Palangga. Saka nag-high school Palangga. So anyway, mga kababayan, bakit Sara Duterte Rodriguez? Kasi itong dalawang to parang nabudol. Si Rodriguez, si Attorney Rodriguez, nung binaboy siya ng asawa ni Kuting na si Lisa Ahas Araneta Marcos, never ever siyang ipinagtanggol ng kanyang matalik na kaibigan. Not really matalik eh. Ng kanyang sinilbihan bilang Chief of Staff na ipinagtanggol niya sa lahat ng pambabatikos na mga dilawan na kaalyado na ngayon ni Kuting at ni Lisa. Never ever man lang nagsalita ang Kuting ninyo para ipagtanggol ang kanyang Chief of Staff na naglingkod sa kanya at reason kung bakit siya lagi, di ba, kahit sa kabila ng mga batikos sa kanya ng mga dilawan regarding sa electoral protest, pinagtanggol ni Vic Rodriguez, spokesperson and everything. Pero ni isa, ni Ho, may nakita ba kayong pagtatanggol ni Kuting? Tinraidor si Attorney Vic Benudol. It's the same thing na ginagawa dito kay Inday Sara na binubudol din siya ni Kuting. Dahil sa kasamot-sari na babastos, pagbibintang at pagdidiin, pagsisira kay Inday Sara ng kanyang pinsan na si Tambaloslos at ng kanyang asawa na si Lisa Ahas, ay wala siyang pronouncement, wala siyang binitawang salita. Alam naman ni Inday, well, itong dalawang ito, si Attorney Vic at saka si Inday Sara, may common denominator sila. Alam ni Attorney Vic Rodriguez na ang gigimonyo na talagang pumuksa sa kanya para paalisin sa tabi ni Kuting ay ang asawa niyang Lisa Ahas Araneta Smugs. At alam na alam din ni Inday Sara na ang gumagawa nito sa kanya ngayon ay si Lisa at si Tambaloslos. Inday, I'm telling you, ilang buwan na yata ang sinasabi ko dito na nakarampang.
na miss-send si Ahas sa'yo ng mensahe, di ba? Nagrarant siya laban sa'yo. Na-screenshot mo nga yun dahil, booking mo na. Di ba? Alam na alam mo na itong Ahas na ito ay siya punot dulo ng pinagagawa sa'yo. Ang confidential fund. Lahat planado. Pinlano ka na. Kung hindi mo pa rin yan, dahil nararamdaman, ay ambot na lang giatay. Alright? We will always carry the flame that will burn until Duterte returns, sabi ni At Home TV. Ayun nga, mga palangga. So yung pinag-uusapan natin, ang layo-layo pa nga ng eleksyon, di ba? Pero gusto nang gibain si Inday Sara. Ibig sabihin, nakikita nila na sobrang lakas ni Inday Sara na kailangan nilang gibain ngayon pa lang. Kaya ako, sabi ko sa inyo, hindi tayo dapat nalulungkot. Dapat nagdidiwang tayo everyday kasi lalo tayong lumalakas. Kasi pag dumating yung speak up day na sinasabi ko, katuwang natin yung mga military in uniform na sukang-suka sa mukha ni Lisa at ni Tambaluslos. Imagine nyo, alam ng men in uniform na may nagpakamatay na PSG dahil kay Lisa sa pambubulyaw ni Lisang Digimonia. Pipi Sara, pumalag ka na. Ikaw na lang hinihintay, sabi ni Sir Zorro. Ayan, correct. Alam na alam to ni Inday. Pumalag na kayong dalawa ni Attorney Vic. Nasa inyong dalawang alas, actually. Nasa inyong dalawang alas, hindi na kay Attorney Vic. So mga palangga, hindi kayo dapat nalulungkot. Dapat lalo kayo nagiging malakas. Kasi pag nalulungkot kayo at lulundo-lundo, okay, lulundo-lundo, ay kaluoy man si Inday, no. This is it. Kaya nangyayari ito para lalo tayong maging malakas na maitumba itong ulo ng ahas. Kasi kung hindi natin to nakikita, wala naman tayong pag-uusapan. Di ba? Akala natin galing-galing ni Kuting. Kung wala ba tayo mga puting ahas na si Lisa ay kumukubra sa Okada, si Lisa ay pinapanalo ang mga tao, yung mga kasabwat niya sa loto maya-maya at hinahatid sa offshore account nila. Wala tayong pag-uusapan. Tingin natin sa kanila mga anghel at santo. Kung walang issue si Martin Romualdez na nagbigay ng 2 milyon sa $2 million dito sa Harvard sa kabila ng kahirapan ng Pilipinas, wala tayong babatikusin. Kung hindi natin nalaman na si Martin Romualdez ay tumanggap ng 3 million ng luggage, di ba? 3 billion. Diyan sa issue, diyan sa gaming ano na yan, Okada na yan. Wala tayong pag-uusapan. Kung hindi natin nakikita kung paano nila tinatrabaho si Inday, wala tayong pagdadapatehan ngayon. Wala tayong usapin. Kung hindi nag-expose ang mga puting ahas natin, na si Lisa ay lumalaklak ng alak at pulburon sila ni Kuting at bangag-bangag ang mga hitad. Ibig sabihin, perfect ang government natin. This is the good thing na nakikita natin. The more na nakikita natin ang pagkadamuho nila lahat, the more na umaalab ang puso ng bayan. Right? So, sabi niyo din na bakit sinisingle out ang isang vice president ng 125 million? Bakit hindi pinag-uusapan ang billion na budget ni Kuting at bakit hindi pinag-uusapan ang mga biniling bahay, apartment sa Paris? Okay? Nitong kasabwat ni Tambaluslos na si Zaldigo at ng kanyang asawa na si Maylin Ko, Zaldico and Maylin Ko, sa Paris gamit ang pera ng bayan na dating mga naglilimahid. Saan sila kumuha ng pera? Diba? So, kailangan makita to ng bayan kasi dito maghuhugot ang ating lakas. Lakas na magpapatindi. Okay? Sa inyong gigil para buhatin si Kuting. Lakas na tumataas lalo ang presyo ng bilihin dahil sa mga taong ito na pinamamayagpag ang smuggling business nila. So dito kayo hugot ng lakas kapag ang tao ay puno na, sabi nga pag puno na ang salop, ay willing na kayo. Kahit kumakalamang sikmura ninyo, kaya nyong magbuhat ng isang Kuting, believe me. Kapag nakita nyo na eh. Diba? Kaya niyong buhatin ng Kuting, gapapil lang naman ang gaan yan. Kaya kayo mga men in uniform na binaboy
Marami sa inyo binaboy ng administrasyong ito. Binaboy kayo ni Lisa. Alam ko nandiyan lang kayo. Kayo na sumumpa, nagampanan ang inyong mga tungkulin para sa kapakanan ng inyong bayan. Nag-aral kayo, nagpakadalubhasa, tinaya ninyo ang inyong mga sarili sa mga trainings and everything. Bababuyin lang kayo ni Lisa Ahasmags. At ang iba sa inyo nagpapakamatay dahil binabastos kayo ng isang polboronic, laklakerang asawa ng first gentleman. My God, kung mamamatay na lang kayo ng gano'n na lang, ililibing nyo sa hukay nyo yung nalalaman ninyo. So wala kayong pinagkaiba sa mga duwag na walang yagballs. Ang kailangan ng taong bayan ay mag-speak up day kayo at ipakita nyo sa taong bayan na mahal nyo ang Pilipinas. Dahil itong nangyayari ngayon sa Congress, hindi ito para sa Pilipino, para sa kanilang political ambition. Ang layo pa ng eleksyon, nagsisiraan na. Wala namang masamang sinabi ang matandang Duterte. Okay? Ang former president, baka magalit yung mga palangga ko, matandang Duterte at batang Duterte kasi si Inday. Okay, ang former president, wala siyang sinabing laban sa institusyon. Ang sinabi niya, i-present, ipakita sa taong bayang ang inyong mga audit reports ng ginasta nyo na pera namin lahat. Ano ang masama doon? Dahil kayo ay sinabi na magnanakaw o corrupt kayo, tapos ngayon iiwanan nyo na, actually it's okay. Aalis na kayo sa PDP laban. Di ba? Well, originally, ang PDP laban ay mga dilaw talaga dyan. Yan naman ang katotohanan. Unity team kamo? Walang unity team. Inday, ano ka ba? Diyos ko po, Day. Sayang naman. Ang sa'yo, ang tiwala sa'yo ng taong bayan, kailangan mo na magsalita. Para sa akin, total binababoy ka na. Ito Vice President ka naman Resign. Ipakita mo kung ako sa Inday, mag-resign ako sa kanyang cabinet position. Kasi binababoy ka na ni Kuting. Binasabos ka na. Matapos mo siyang tulungan, BS, marriage made in heaven, eklabush. Di ba? Kung ako sa kanya, kung ako ginaganito ng isang tao, na kunyari, pupunta ng Amerika, pupunta ng ganito, kunyari ako yung in charge, pero kajululan lang, pero ang totoo, binabalbalan ako patalikod. Ako yun Nasasabi ko to kasi wala ako sa posisyon niya. I'm just saying, sa thinking ko na na hindi naman ako nasa posisyon. Pero sa akin, ganito na, tinutusok ka na. Ayaw niyo pa kasi ilabas yung pulburon video na yan. Ano ba yun? Huling alas natin? My God. Hindi nilabas yung pulburon video, tapos na yung mga yan Tapos na yung mga yan. Hindi ka natin anong palusot nila. Tindog Inday, sabi ni JB Balyon. Sabi, marriage made in heaven. Sabi niya. Sabi palangga, stop the effing BS. I know. Wala nga marriage made in hell. Sa kanila. Gracia Digal. So, anong gusto nyo? Vic Rodriguez? Sarah Vic? Sarah Vic? O Tambaloslos? Tambaloslos Lisa? Wala namang, walang kari-karisma. Unang-una pareho silang dalawa. Yung isa, parang silang jungag. Parang jungag ang mga jutang Genemes. Okay? Tingnan natin nga. Tingnan natin kung mananalo. Sa looks pa lang Mananalo. Ito, gusto nyo to? Parang kinalaykay ng manok ang jutang Parang kinahig. Yan yung itsura niya bago siya pumunta sa bago siya pumunta sa San Francisco. Tapos biglang tinapalan ng inapakan ng pison kaya naging mukhang tao muli. Yeah. Okay? Pukpukin, sabi ni Gerald Calzado. Yan. Pukpukin. Debbie. Okay. Rebecca. Ayan. And then Sarah. Okay. Ano sabi yun? Yan. So, ang nakikita natin yan. Sinong para kay Attorney Vic and Sarah tandem sa 2028? Push natin yan.
Para maiba naman, di ba? Isa naman Romualdez, putang ina ang pangalan niya. Romualdez, Tambaloslos, di ba? Maharlika Rice. Kumusta na yung Maharlika Rice? Naudlot na, nabukelya natin. Oh, imagine nyo, iboboto nyo ba yan? $2 million ibinigay dito sa Jamaica. May ba may pagmamahal sa bayan? Nag-donate dito? Samantalang hirap na hirap ang Pilipino, nag-donate ng $2 million. Ano yun? Diba? Doon pa lang, ikaw iboboto niyo yung mga ganong tao, ewan ko sa inyo, hindi naman mananalo talaga yan. Kaya ngayon pa lang, sinisira na si Inday Sara. Alright, May Perez. Ano? Rodriguez? Duterte Rodriguez? Mamili kayo, Duterte Rodriguez o Tambaloslos Ahas? Ay. Never to Marcos again. Plan B tayo, sabi ni Corazon. Me for Sara and Vic tandem. Ayan, si Carmen Lopez. Sara and Vic tandem daw. Ngayon, mga palangga, itong ginagawa nila, imbis na aksyonan, sabi ko nga, imbis na mag-focus sila sa kahirapan ng bayan, kahirapan ng walang trabaho, kawawa mga Pilipino, walang panggamot sa kanilang mga dialysis, walang binabasura sa mga public hospital, lahat sa mga presyo ng bilihin, yung ino-offload kayo sa airport, imbis na ayusin ang serbisyo para sa Pilipino, ang inaayos nila kung paano lalo kumamkam dyan sa Congress. Tandaan ninyo, ang pera natin nasa Kongreso. Sila ang nagdedesisyon kung kanino ibigay, kung paano nila gastusin. Imagine mo palangga, nung pumunta ako ng Paris, diba? Nakita niyo naman ng rampa ko doon. Ang mahal ng area kung saan na ayon sa ating puting as, bumili ng property si asawa ni Zaldico. Okay? Doon sa Paris, doon nila dinadala ang yaman ng Pilipinas. Hindi lang yan, kasama din si Puso, kasama din si Quezon, kasama din si Tambaloslos, kasama lahat ng mga buwaka ng inang gumagastos ng pera ninyo. Sila doon nagpasosyal-sosyal sa Paris, buti na lang kung katulad sila ni Maharlika na pasosyal-sosyal, hindi naman nakaw sa bayan. Sila ninanakaw ang pera ninyo, binibili ng property, binibili ng mga designers and everything, nilalamon ng mga buwaka ng ginamis, hindi pa nabulunan ng mga hayop habang umiinom ng hot chocolate. Hindi pa napaso, ano. Tapos habang talang kayo ay binubudol. Every single day binubudol kayo ni Kuting at ni Lisa. Kaya kung meron tayong tatargetin, ito lagay nyo sa isip ninyo. Sa everyday nyong buhay sa social media, kahit ano mga segue na mga topic, andyan si Delima, huwag nyong kalimutang i-attach ang pangalan ni Lisa at ni Kuting. Kasi sila ang dalawa, lalo na ang babaeng ahas, ang may basbas sa lahat ng nangyayari, kung sino ang palayain, kung sino ang patakasin. Yan po ang nangyayari dyan. So, Duterte Rodriguez daw. Lisa Smugs, meron Lisa Smugs dito. Excuse me. Sabi ni Florin Kaiso, ma'am, nanonood pala sa'yo si Christopher Min. Hi to Nanay Christy. Oo nga napanood ko nga yung Puso at ano niya Puso at Keso. Totoo naman yon, di ba? Si Puso, kahit asawa ng senador, nag-flex ng kanyang suso bells. Not good. Yeah, thank you, Nanay Christy and two guys. Ano pangalan ng dalawa na ni Romel at si isang kababayan ko, Ilonggo, si Palangga. Ano sa pangalan ng isa pa? I-comment ganyan, Palangga. Savik sa pagbabago. Ay, ang ganda niyan sabi ni Den Scorpion, Savik sa pagbabago. Sarah and Vic. Okay. Maria Rosario Arseno. Pati si Rowena Guanzon nanood din po sa inyo. Nabasa ko. Shout out kay Inday Rowena sa una. Nag-inaway kami nga. You know what? Sige, I'll talk about Rowena Guanzon. Kababayan ko yan si Inday. Yan kasi si Inday Rowena, may ano din yan, may eksena. But anyway, okay, sige, let's forget about that eksena in the past. Let's talk about that. Thank you. Okay? At nanonood daw siya sa mga revelasyon. Thank you for watching.
And kaya ko naman inaway yan, sa totoo lang, kaya ko bakit